Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dinala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda." "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ipinapakita ng ating mga pagbasa ang maling kaisipan ng mga tao. Maling kaisipan. Sabihin nyo nga po. Gaya na lang ng nangyari sa kwento ni Moises sa ating unang pagbasa. Nagrereklamo kay Moises ang mga Israelita sapagkat pare-parehas na lang ang kanilang kinakain sa disyerto. Naghahanap sila ng masasarap na pagkain. Naghahanap ng karne, ng isda, pipino o pakwan. Naghahanap sila ng pagkain sa disyerto. Pero, ang totoo, hindi naman sila gutom. Meron naman silang kinakain. Yun nga lang, pare-parehas. Ano ang kanilang kinakain? Mana. Ano yung mana? Yung tinapay na mula sa langit. No? Yung sabi nga masarap naman kapag niluto ang mana, parang tinapay na niluto na rin sa langis. No? Unang maling kaisipan, ang maghanap ng masarap na pagkain sa isang lugar na salat. Hindi ba? Ganyan ang tao. Madalas, kung ano ang wala, siyang hinahanap. Kung anong andyan, hindi magkasya. Di ba?
Naghahanap ka pa ng masarap na pagkain. Iyan na nga, hinahain. Oh, mga bata, no? Huwag mapili sa pagkain, no? Ano pang hinahanap mo? Oh, yan na nga ang niluto ng nanay mo. Oh, para bang disyerto? Ano bang mapapala mo sa isang disyerto? Hindi ba? Maghahanap ka ba doon ng isda? Hello? May isda ba doon? Oh, ba't ka naghahanap ng isda? Oh, may gulay ba sa disyerto? Oh, huwag ka maghahanap. Hindi ba? Naghahanap ka ng masarap na pagkain sa isang lugar na salat. Hindi ba mali ang pag-iisip? Hindi ba dapat binabagay ang pag-iisip sa sitwasyon? Masyado tayong madaming reklamo sa buhay dahil hindi natin inuunawa ang sitwasyon. Nagrereklamo sa hirap ng pag-aaral, no? Yung mga kabataan ngayon, paggawin mo lang ng project, naku, hirap-hirap naman, no? Nung panahon nga natin, 'di ba? Wala namang may computer na nung panahon ko. Nung panahon nyo, 'di ba? Wala namang computer, wala ring typewriter, no? Pero kailangan mo mag-aral, 'di ba? May project din naman, no? Ano pa? May pagsusulit, 'di ba? May quiz. May exam na bago ba yon? Hindi. Ang dali na nga ngayon Oh, ang dali na mag-aral ngayon. May computer. Hindi ka na pupunta sa library para mag-research. No? Yung iba nandadaya, ChatGPT. No? Ganun No? Pero ang mga bata ngayon, nagre-reklamo. Ang hirap mag-aral. Bakit? May madali bang pag-aaral? Hello? Wala. Talagang mahirap ang pag-aaral. Pero bakit paglakwatsa, hindi ka nagre-reklamo? Hello? Paglakwatsa, hindi ka nagre-reklamong pagod. No? Maraming ganyan. Reklamo ng reklamo sa trabaho, ang aga gigising. Magko-commute, no? Re-reklamo. No? Pero, pagka may lakwatsa, tinan mo, ang aga sa airport, no? Kahit ang flight alas 5, alas 12 pa lang ng madaling araw, andon na. Hello? Bakit? Kasi alam mo yung sitwasyon no? Nauunawaan mo, lakwatsa to, hindi tayo pwedeng mahuli. Pero ba't pag-aaral, puro reklamo. Nagre-reklamo dahil hindi magkaunawaan ang mag-asawa. Di ba? May mga asawa dito. Nire-reklamo yung asawa. No? Kapag magkagalit, kapag magkaaway, nagre-reklamahuan. Kasi ganyan ka Hindi ganito ka. No? Malamang. Ibang tao yan Hindi ba? Hindi kayo parehas mag-isip. Hindi kayo parehas ng kinalakihan. Hindi kayo parehas ng background. Maring hindi kayo parehas ng pinag-aralan. O baka yung isa, wala namang pinag-aralan. Kaya magkaiba kayo. Magkaiba ng ugali. Yun ngang minsan, sarili mo, hindi mo maintindihan Iba pang tao. Bakit ka pa nagre-reklamo? Kung nagre-reklamo ka sa hirap ng pag-aasawa, dapat pala hindi ka nag-asawa. Hello? No? Mabuti na lang, no? Hindi ako nag-asawa, no? Wala akong irereklamo. Diba? Sa halip na nagre-reklamo ka, hindi ba dapat nire-resolve na lang? Kasi parte yan ng pagsasama. Ganyan ang pag-aasawa. Ganito ang nagiging daing natin kung hindi natin nauunawaan ang ating sitwasyon. Katulad ni Moises, ang reklamo niya sa Diyos, bakit ninyo ako sinuong sa ganito kalaking pasanin? Kasi nagre-reklamo sa kanya yung mga Israelita. Wala na kaming makain. Pare-parehas na lang. Ang reklamo ni Moises sa Panginoon, bakit? May nagawa ba ako laban sa inyo, Panginoon? Ba't niyo ako pinahihirapan? Ang totoo, hindi sila pinapahirapan ng Diyos. Ang totoo, iniligtas sila ng Diyos sa Ehipto, kung saan sila ay inaalipin at pinahihirapan.
Sadya lang talagang bago ang karanasan na yon. Kasi sa Ehipto, masasarap ang kanilang kinakain. Pero, pinahihirapan, pinagmamalupitan, inaalila, inaalipin. Ano mas gusto nyo? Masarap ang pagkain tapos minamaltrato kayo? O yung malaya ka pero ang kinakain mo simple lang? O, 'di ba? Kung naiintindihan mong sitwasyon mo, iintindihin mo na, mas maganda ito, malaya ako. Hindi ako sinasaktan, hindi ako inaalipin, pero simpleng buhay. Pero walang masasarap na pagkain. Kahit si Moises, hindi niya naunawaan Kaya nagrereklamo siya sa Diyos. Ba't ba ako nagkaganito? Bakit ako parang pinahirapan? May nagawa ba ako sa'yo? Parang pag-aaral, akala mo pinahihirapan ka. Pero ang totoo, hindi. Nasa tamang lugar ka dahil dyan ka matututo. Dyan ka magkakaroon ng magandang buhay. Pero minsan ang mga bata, akala mo pinahihirapan sa eskwelahan. Ang totoo, hindi. Pinapatibay ka, tinuturuan ka, binibigyan ka ng magandang kinabukasan. Yung away mag-asawa, hindi yan gulo, hindi yan kalbaryo. Parte yan para maging matibay kayo. Yan ang paraan para makilala nyo ang isa't isa. Kung paano mag-isip, kung paano magdesisyon ang bawat isa. Kaya hindi dapat nagrereklamo. Father, nasasabi mo lang yan kasi wala kang asawa. Abay, kasalanan ko pa ba yun? Ha? Kasalanan ko ba yun? No? Gaya ng mga alagad ni Jesus, ang reklamo nila, hindi kasya ang meron sila. Anong meron sila? 5 tinapay at 2 isda. Ilan ang pakakainin? Libo-libo. No? Sabi nga, 5,000 lalaki. Hindi pa kasamang babae at lalaki. Babae at bata. No? Ang bilis nilang bilangin ang kulang. Pero, ang hindi nila nakita, kasama nila si Jesus. Ang hindi nila nabilang ay kung ano ang kayang gawin ni Jesus. Ang nabilang nila, yung kakulangan. Ganyan ang mga reklamador Ang kayang bilangin, yung kulang, yung wala, yung hirap. Pero ang hindi nakikita, yung ano yung meron. Ganyan ang taong may maling kaisipan. Ang tanging nakikita ay ang kakulangan, kamalian, kahinaan, kapangitan o kanigahan. Alam nyo, kahapon po, yan, kwento ko na. No? Kahapon, nagkita-kita kami ng aking mga kaibigan. No? Matagal kaming di nagkita. No? At yung isa kong kaibigan, single pa rin. Yung isa, may asawa na. No? At maaga-aga nag-asawa, medyo malaki na yung kanyang anak. No? Siyempre, ako naman, siyempre, wala naman akong asawa. No? Nagkukwentuhan kami. Kinukwento noong kaibigan ko yung buhay may asawa. No? Kasi kami, wala kaming parehas asawa nung isa kong kaibigan. Nakikinig kami. No? Sabi niya, no? Ang hirap-hirap maging magulang. No? Sabi niya, bakit naman? Sabi niya, alam mo, isang beses, no? Pinangaralan ko yung anak ko kasi may maling ginawa. Yung anak ko, matanda na. No? Hindi na teenager. Lampas na sa pagiging teenager. No? Kasi medyo nga maaga. No? Tinuturuan ko kasi hindi pwedeng malaki ka na, pamali-mali ka pa. Abay, sabi ba naman, bakit? Masama bang magkamali? Hello, mga magulang dyan. Oh? Ganyan ba sagot ng mga anak nyo? Masama ba magkamali? At simula nun, nagtampo na daw yung anak niya. Hindi na daw sumabay sa pagkain, iniiwasan siya, nagkukulong sa kwarto. Yun yung daing ng kaibigan ko. Ang punto ng kaibigan ko, bilang magulang, ang aral sana sa pagkakamali, ang nakita sana ng anak niya para magtanda, para matuto.
Pero sa nangyari, ang nakita ng anak, ano? Ay napagalitan, napagsabihan, nasigawan. Kaya paulit-ulit nagkakamali kasi hindi nakikita ang aral. Ang nakikita lang yung reklamong napagalitan, napagsabihan. Sa halip na unawain ang sitwasyon, sa halip na matuto sa sitwasyon. Ang nakita sa sitwasyon, yung pangit. Hindi nakita yung ganda. Pasalamat ka nga, may magulang ka na nagtatama sa'yo. Pag wala ka ng magulang, tingnan mo, panay mali-mali ang buhay mo na. No? Kasi kaming dalawang single, no? Gumagano na lang kami. No? Sabi namin, buti na lang, di tayo nag-asawa. No? Buti na lang talaga. No? Pero, ganun eh. Mamaya, meron tayong evaluation. No? Yung meron kaming evaluation ng mga aming lingkod at i-evaluate namin yung mga nakalipas na programa, yung Manila Grand Marian Procession. Yan, mag-evaluation, mga natatanging ina. No? Yung programa ng parokya. At sa evaluation, hindi sinisita ang mali. Sinasabi ang mali para matuto at maitama. Para sa susunod na Grand Marian Procession, yung mali hindi nagagawin. Matututunan. No? Kaya sana yung mga lingkod natin, huwag sasama loob kapag napagsabihan. No? Tingnan ng bigger picture, ika nga. No? Tingnan yung mas ikabubuti. No? Hindi ito panlalait. No? Mali kasi ginawa mo. Hindi, maganto ka. Hindi. Tingnan ang kabutihan. Ganyan ang tamang pag-iisip. Mga kapatid, ang panyaya sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay magkaroon ng tamang kaisipan. Ngunit mangyayari lang ito kung titingin tayo hindi sa kakulangan, kamalian, kahirapan ng sitwasyon, kundi kung ano ang kabutihan at kagandahang dulot nito. Amen? Amen. Konting reflection lang kay San Juan Maria Vianney. Si San Juan Maria Vianney, nung hindi pa siya pare, nung seminarista pa lang siya, medyo mahina ang, sabi nga, mahina ang ulo. No, slow ito si San Juan Maria Vianney. Kahit ilang beses niyang binagsak ang Latin class. Siguro kung iba-iba lang yun, susuko na. Ayoko na, ang hirap. Pero naunawaan ni San Juan Maria Vianney na parte iyon ng pagpapari. Parte iyon ng pag-aaral. Patikim lang ang hirap na yon, pwedeng maging hirap pag ikaw ay naging pare. Mahirap maging pare. May hirap din. Parang may mag-asawa. Mahirap din. Pero kung uunawain mo lang ang sitwasyon, walang dahilan para magreklamo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.